Okay, punta naman natin si Attorney Enzo Recto, Mabsat, no? Barado na naman itong si Man Scarpio, ang kanyang abogado, sa final decision ng QC-RTC. Di ba? Nila alam, Man Scarpio, ang nature ng impeachment. Mga bobo ba itong mga tong abogadong to? At hindi nila maintindihan na may exemption pagdating sa impeachment, no? Na pwedeng halongkatin ng kanilang mga records, mga public records. Diyos ko Lord, Rudy. Sige, pakinggan natin si Attorney Enzo Recto, mga kakabsat. Private citizen daw. Anak ng kamote. Nakalimutan niya, conjugal property sila ni Inday Sara. Anak ng kamote talaga, oo. Ang pera ni Sara, pera din ni Man Scarpio. Ang pera ni Man Scarpio, pera din ni Sara. So, conjugal. Diyos ko Lord, nako po. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Ang marami kasi mga kabunyog, hindi nakakaunawa kung ano ba talaga ang impeachment. Ito. Kahit sila Robin Padilla, ang akala nila pag sinabi mong impeachment, mayroon pa ring mayorya-minorya diyan. Hindi na 'yan. Ang akala rin ng marami, pag sinabi mong Congress, lehislatura, tagagawa ng batas. Hindi mga kabunyog. Nagtuturo ako ng Constitutional Law 1 at Constitutional Law 2. Pag dinidiscuss ko ang tungkol sa the Legislative Department, isang artikulo yan ng Constitution, the Legislative Department. Pag diniscuss ang the Legislative Department, dinidiscuss doon yung legislative powers ng Kongreso at saka yung non-legislative powers. Ayan, ang linaw na kaagad ng Hindi lahat ng kapangyarihan ng legislative ay legislative powers. Mayroon ding kapangyarihan ang lehislatura na hindi lehislatibo. Okay? Ano ang mga kapangyarihan ng lehislatura na hindi lehislatibo? Ang isa diyan, ang pag-propose ng amendment sa Constitution. Magkukonvene ang lehislatura, ang Kongreso. Magkukonvene bilang Constituent Assembly. Pag nagconvene ang Senado ay ang Kongreso bilang Constituent Assembly, hindi yan legislative power, non-legislative yan. Kasi magpo-propose sila ng amendment sa Constitution. So non-legislative yan. Ano pa ang ibang kapangyarihan ng lehislatura na non-legislative? Yung Commission on Appointments, ang lehislatura ay nagbubuo ng Commission on Appointments. Inaaprubahan nito, kino-confirm nito ang mga appointees ng presidente. Ang pag-confirm ng appointees ng presidente, hindi yan legislative, non-legislative yan. Ang isa pa, yung mga protesta sa dayaan sa eleksyon, yung mga natalong kongresista, sino ang nagdidinig ng mga kaso ng protesta sa dayaan sa eleksyon? Kapag mga members of Congress, House of Representatives Electoral Tribunal. Kapag Senado, Senate Electoral Tribunal. So sa punto na yan, nagiging tribunal sila. Hindi yan legislative na trabaho. Kaya mali yung sinasabi na pag sinabi mong Kongreso, legislative lang yan. Hindi. Mayroon silang non-legislative powers. Yung pag-propose ng amendment sa Constitution, kino-convert nila ang Congress bilang Constituent Assembly, hindi po yan legislative power. Yung pag-approve, pag-confirm ng mga appointees, hindi po yan legislative. Yung pag-trial ng mga protesta sa elections kapag members of the House of Representatives, HRET yan, House of Representatives Electoral Tribunal. Binubuo yan ng mga kongresista. Ganon din yung Senate Electoral Tribunal. Kaya sila? Tribunal sila, parang korte. Naghihiring sila tungkol sa mga protesta sa eleksyon. Non-legislative din yan. Ang isa pang power na non-legislative ay itong impeachment. Non-legislative ito.
In fact, bahagi ito ng sovereign power. Sovereign function ito. Function ito ng sovereignty. Ang pag-impeach, pag-function nila yan bilang sovereign, sovereign function yan. Hindi yan legislative. Non-legislative yan. Ang House of Representatives mag-i-initiate ng impeachment. Non-legislative yan. Ang Senado, ang aaktong impeachment court, non-legislative yan. Bakit hindi maunawaan yan nila Ruben Padilla? Akala niya mayorya pa rin yung tinitingnan. Wala nang mayorya sa impeachment. Kasi sila mismo, impeachment court na at non-legislative yan. Kasi sabi ni Ruben Padilla, kami sa minorya, ang trabaho talaga namin ay magkontra. Hindi yan sa pagiging bias, pero trabaho talaga namin yan. Pag nag-convene kayo bilang impeachment court, non-legislative na function yan ng Congress. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Hindi yan alam ni Ruben Padilla. Yan kasi ang problema eh. Ba't kasi binutuhan ng taong bayan yung mga tulad ni Ruben Padilla? Hindi, sa totoo lang. Ito rin nga ang mali doon kay ito rin, abogado rin ito si Mans Carpio. Abogado rin ito si Mans Carpio. Pero pumunta sa korte, Regional Trial Court ng Quezon City, gustong humingi ng TRO, Temporary Restraining Order. Gusto ni Mans Carpio at yung abogado niya, pareho pa naman sila abogado, gusto nila na mag-issue ng TRO ang Regional Trial Court ng Quezon City. I-TRO ang Justice Committee. I-TRO din ang BIR. Wag daw i-turn over ng BIR yung mga income tax returns ni Mans Carpio. Pinapa-TRO din ni Mans Carpio at saka nung abogado niya ang Justice Committee. Wag daw dapat nitong isubpina ang BIR. Hindi daw pwede yun. Ngayon, naglabas na ng desisyon ang Quezon City Regional Trial Court. Ang galing! Ang galing ng desisyon ng Regional Trial Court ng Quezon City. Actually, dininay na yan nung una. Nag-motion for reconsideration pa rin ang abogado ni Mans Carpio. Pero ngayon, ang linaw na ng sinabi ng judge ng Quezon City Regional Trial Court. Barado, kaliwat ka ng ang sampal ang inabot ni Mans Carpio at saka nung abogado niya. Bakit? Ano ang desisyon? Ang desisyon ay ganito. Hindi pwede na i-TRO ng Regional Trial Court ng Quezon City ang Congress. Ang Justice Committee na sasabihan mo, wag nilang isubpina ang BIR. Hindi. Walang power na ganyan. Anong ganyan? Hindi gagawin yan ng Quezon City Regional Trial Court. Sabi ng hindi namin papakialaman ang sovereign power ng Congress pagdating sa impeachment. Sovereign power nila yan eh. Exclusive na power ng House of Representatives yan. Ang Korte Suprema lang ang pwede sa kanilang mag-TRO. Kaya lang, kahit nga ang Korte Suprema ay magiging cautious na i-TRO yan. Kasi yan non-legislative na function yan ng Congress. Kaya ngayon mga kabunyog, napahiya ngayon si Mans Carpio. Parang pinaalala sila ang Constitutional Law 1. Pinag-aaralan namin yan na mga nag-aaral ng abogasiya. First year, first sem. Pag nag-aral ka ng abogasiya, first year, first sem, Constitutional Law 1, ituturo ka agad sa'yo yan. Kung nagtuturo ako ng Constitutional Law 1, kung estudyante ko ito si Mans Carpio, saka yung abogado niya, hindi nga, yan eh. Alam nyo mga kabunyog, mga kababayan, ang problema kasi dito kila Sara Duterte, dito sa mga abogado ni Sara Duterte, itong sila Mans Carpio, yung mga abogado ni Mans Carpio, tinitingnan nila ang impeachment na napakasimple lang. Hindi naman simpleng bagay ang impeachment eh. Accountability of public officers yan. Yan ang pagpapanagot. Nakalagay sa konstitusyon, kapag may mga matataas na opisyal ng bansa, presidente, vice-presidente,
justices ng Korte Suprema, commissioners ng COMELEC, COA at CSC, ombudsman. Kapag mga matataas na posisyon na ganyan, pag may nakagawa silang betrayal of public trust, kapag may nagawa silang corruption, bribery, kapag may nagawa silang other high crimes, pag may ginawa silang treason, sila ay pwedeng i-impeach. Yan ang impeachment yan. Yan yung At ang impeachment, hindi naman dapat masyadong mahirap ang impeachment. Hindi naman masyadong mahirap dapat ang impeachment eh. Bakit dapat hindi ito masyadong mahirap? Kung gagawin mong judicial ng masyado yan, parang masyado, napakahigpit na ng rules on evidence, napakahigpit na ng procedure ng impeachment, wala na tayong mai-impeach niyan. Hindi Ang totoo mga kabunyog, mga kababayan, ang Constitution, nilagay ang impeachment hindi sa Korte Suprema. Bakit hindi sa Korte Suprema ibinigay ang power ng impeachment? Kasi pag Korte Suprema yan, justices yan. Masyadong matindi ang mga pagbusisi niyan. Kasi justices ng Korte Suprema yan eh. Di ba? Pangalawa, ang rules ng ipapatupad niyan, mahigpit na rules on evidence. Kaya hindi binigay sa Korte Suprema ang power ng impeachment. Hindi sa kanila linagay yung maging impeachment court. Pwede bang ang Korte Suprema ang maging impeachment court? Yes! Pwede. Kaya lang ang epekto niyan ay wala na tayong mai-impeach. Bakit wala na tayong mai-impeach? Justices yan ng Korte Suprema eh. Napakatindi ng standard niyan. Kaya ang ginawa, linagay na lang sa Senado. Bakit? Para ang mga senador, hindi naman sila masyadong istrikto sa rules on evidence. Hindi naman nila kailangan na ipatupad yung strictly yung criminal procedure. Kasi ang impeachment hindi naman criminal proceedings. Hindi criminal proceeding ang impeachment. Kasi kung criminal proceedings yan, makukulong ka. Hindi. O dahil hindi siya criminal proceedings, dapat ang proof na kailangan, hindi beyond reasonable doubt. Substantial evidence lang. Kaya magaan. Magaan mga kabunyog. Magaan lang ang proof na kailangan, hindi beyond reasonable doubt. Hindi proof beyond reasonable doubt. Pag proof beyond reasonable doubt, criminal case yan. Hindi naman criminal proceeding ang impeachment. Ano pala ang impeachment? Sui generis. Sui generis yan. Hindi siya civil, hindi siya special proceeding, hindi rin siya criminal proceeding. Sui generis. Ibig sabihin, unique yan, naiiba yan. So ano dapat ang kanyang ang proof na kailangan? Hindi proof beyond reasonable doubt. Substantial evidence lang. So magaan. Hindi proof beyond reasonable doubt. Bakit naman ganon? Magaan ang proof. Hindi ka naman makukulong eh. Tatanggalin ka lang naman sa pwesto. Bakit sa criminal case mabigat ang mga requirement na proof? Proof beyond reasonable doubt. Guilty beyond reasonable doubt. Bakit? Kasi makukulong ka eh. Ito pwesto lang ang pinag-uusapan dito. Pwesto lang. Hindi naman yan liberty. Hindi naman makukulong si Sara kapag na-convict sa impeachment, matatanggal lang sa pwesto. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog. Hindi ko ba alam sa mga abogado ba talagang itong mga to o kumag? Hindi nila alam yung ginagawa nila. Binasura po talaga, sampal kaliwat kanan. Mag-isa pa tayo kay Attorney Mabsat. Last bago tayo mag-end, bago tayo mag-prepare ng lunch break natin. Mag-isa pa tayo kay Attorney.